real talk para sa mga criminologists, registered criminologists na nakatapos na ng neuro psychiatric examinations. So kung feeling nyo kayo ay pasado sa neuro exam, syempre mararamdaman nyo yan. Dapat pinaghahandaan nyo na ang next stage ng application, which is the medical assessment. Ano-ano nga ba yung mga dapat pinaghahandaan sa medical assessment? Syempre, dapat malakas at malusog ang katawan. Unang-una, syempre dapat kumpleto lagi ang tulog, masusustansya ang kinakain, iniiwasan muna ang mga bisyo. Kung nagsisigarilyo, umiinom ng alak, tanggalin muna kasi dadaan tayo sa medical assessment. Ano nga ba yung mga tinitingnan sa medical assessment? Unang-una, tinitingnan syempre ang ating blood chemistry. Tinitingnan lahat yan. Ang ating chest x-ray, kung tayo ay nagkaroon ng TB or pneumonia or what else na related sa lung diseases. Syempre, tinitingnan din yung ECG, kung normal ba ang ating paghinga, yung tibok ng puso natin, hindi nagkakaroon ng malfunctioning. So, pinaghahandaan din natin sa lalaki nagkakaroon ka ng physical assessment sa bayag or dun sa scrotum. Kapag ikaw ay nag-iisa, magsarili ka, kapain mo yung iyong bayag o yung scrotum mo kung may nakakaibang shape sa dulo or sa pabilog na bahagi nito. So maaaring iyon ay mayroon kang luslos or hernia or something na dapat ay matreat ka agad. Sa mga babae naman, dapat nagkakaroon din ng physical assessment ang mga babae. So kapag wala kayong ginagawa, himas-himasin nyo ang inyong mga dede, kung may nakakapa ba kayo ng mga bukol-bukol, para at least alam mo kung ano yung paghahandaan mo sa medical. And then, iwasan yung pagkain ng mga maanghang, at saka iwasan na rin yung matinding pagdagis or pag-ire na minsan nagkukos ng akala natin ay almoranas or hemorrhoid. Yun pala ay skin tag lang or masyadong napuwersa sa pag-ere kapag kayo ay dumudumi. So sa mga babae at sa mga lalaki, pwede nyo nang silipin ang mga puwet nyo, ang butas ng puwet nyo, kung meron ba itong skin tag or hemorrhoid. So yan naman ay curable, na aayos naman yan. And then, ihi, syempre, wag po tayong magpipigil ng ihi kasi kasama po sa tinitingnan sa medical ang ihi. So sa ngayon pa lang, uminom na ng maraming tubig para at least normalize yung ihi at maalis yung ibang mga tawag natin yan, mga bacteria or kung ano-ano mga nandiyan sa mga ihi natin. And then, tandaan kung kayo ay nabulate or napurga, yung deworm ay nung bata pa kayo, mag-deworm ka naman na ngayon para at least, bago kayo mag-medical, walang mga parasites ang iyong dumi o ang iyong stool. Para at least pag sinilip naman, walang mga parasites. At least marinis ang ating dumi. Normal. And then, ano pa ba yung mga dapat paghandaan natin? Dumi, ihi, dugo, yung mga ECG na yan, X-ray, ngipin. Siyempre, 'di ba matagal ko nang sinabi ko, ngipin, dapat pinapalinis ang ngipin or something na pinapa-dentist. Kung may mga dapat pastahan or may mga dapat pabunot, dapat at least alam nyo na yan para napaghandaan nyo na kung magkano yung budget na gagastusin nyo sa medical. And ano pa ba? Baka may nakalimutan pa ako. Usually, syempre, ayan, dapat ay kapag natapos na yung medical assessment nyo sa mga hospital, designated hospital, kapag naman magpapa-medical evaluation na kayo, wag nyong kalimutan ang mag-ahit o mag-trim ng mga pubic hair. Para hindi madumi tingnan. Kasi tinitingnan talaga ng nurse or ng attending physician or ng kung sino man na mag-medical evaluation sa inyo. Mag-shave or mag-trim ng pubic hair
para hindi naman po maduming tingnan. And pakatandaan, sa medical evaluation, wag na wag po kayong magsusuot ng puting panty or puting brief para walang bumakat na mga bakat-bakat galing sa puwit o galing sa mga singit-singit sa inyong puting brief or puting panty. So, suotin na lang natin po ay ang black na cycling para naman malinis tingnan kapag nagtutuwad kayo doon sa nagme-medical evaluation. Ano po? Siyempre, bago magpa-medical evaluation, kailangan fresh, bagong ligo, naghugas ng maayos, nag-toothbrush at nagpabango. So far, ito po ay hindi galing sa isang eksperto. Ito po yung mga personal experiences lang base sa ating mga naranasan sa medical. Kaya pwedeng maging basis, pero syempre mas okay pa rin kung magtatanong kayo sa eksperto. Dahil ako ay si 124, ang certified kupa lang na magbibigay ng impormasyon sa inyo araw-araw. Pwedeng pahalagahan, pwede ring kupalin. Pero tandaan, tama yan. Bro, kupal Tots! Masakit pero may saysay. Tinutulungan ko kahit minsan mahirap tanggap.